Magandang araw po, Sir Joseph. Matagal na akong masugid at tahimik na tagapakinig sa himpilang ito. Kaya araw-araw akong nakasubaybay sa mga bagong lapag dahil minsan na rin akong biniyayaan ng mutya. Naging pagpapala, ngunit naging dahilan din ng inggit ng mga nakapaligid sa akin. Taong 1990, nakatanggap ako ng liham galing probinsya nila tatay. 3 dekada na rin siyang hindi nakakauwi at gusto nang pauwiin ng amang 1 buwan nang nakaratay sa banig. Idadaos din ang ika-85 kaarawan ni Lolo Elias. Nang mabasa nga yun agad na nagdesisyon ng tatay. Nagsumite ito sa kanilang ahensya ng 1 buwang bakasyon. Maging si nanay ay ganun din upang makasama na kaming 3 at makadalaw at makilala sa unang pagkakataon si Lolo Elias. Wala na akong lola, matagal nang patay. Kaya ang lolo ko lamang at mga kapatid ni tatay ang makikilala ko pagdating sa probinsya. 20 anyos ako't katatapos pa lamang sa kursong commerce nun. Kaya saktong makapagbakasyon muna bago makahanap ng trabaho at makaipon para sa sarili. Ang layo ng biyahe, 3 araw kami sa barko. Halos kalahating araw sa bus. Kaya pagdating sa kanila ni lolo ay para na akong lantang gulay. Gayunpaman, kailangan pa rin makausap ang mga tiyuhin at mga tiyahin at pinsan. Lalo na si Lolo Elias na noon ay sobrang mahina na at halos nagiiwan na lamang ng huling salita. Ganyan ako kagwapo nung araw, matangkad, maputi, kulay abo ang mga mata. Siyempre dahil lahing Kastila tayo Pagmamayabang pa ni Lolo. Totoo naman kahit matanda na siya at nakaratay na sa banig, ay halatang gwapo ito at napakaputi noon. Tunay po Lolo, talaga namang tiyak na napakagwapo niyo nung araw. Sinabi mo pa, kaya napikot ako na maaga ng Lola Nieves mo Baliw na baliw sa akin ang lola mo noong unang kita pa lang sa akin. Buti pinakasalan niyo pa rin Lolo. Kailangan dahil iyan ang nakagawian ng mga ninuno. Kamalasan naman po yan. Ayos lang, mabait naman ang lola mo. Hindi mahirap mahalin, maalaga. Mahalaga siyempre, maganda rin. Kaya ayos lang ang pag-ibig kasi natututunan sa apo. Tumango na lamang ako sa naging kwento ni Lolo. Isa pang bagay na kinuwento niya yan tungkol sa kanyang pagiging albularyo. May mga mutya ako at libreta apo at sa'yo ko gustong ipamana yon. Dahil nakikita kong ikaw lang ang pwedeng magbana ng bagay na yon. Naku po Lolo, hindi po ako magiging albularyo. Magtatrabaho po ako sa bangko Lolo Makakapagtrabaho ka pa rin naman sa bangko pero kasi apo, ang pagiging albularyo na nananalaytay na sa iyong ugat. Nararamdaman kong sa iyo dapat maipasa ang lahat ng kaalaman na mayroon ako. Iniba ko na lamang ang usapan at sinubukan kong aliwin siya para pakainin, ngunit talagang ayaw niyang kumain. Kinabukasan ng kaarawan ni Lolo Elias, ang daming dumalo. Parang reunion na rin dahil halos lahat ng mga anak at mga apo ni Lolo Elias ay dumalo. Isang pinsan kong babae ang may pinakilala sa akin. Maganda siya, ngunit hindi ko binigyan ng pansin. Kahit pansin kong gusto niya akong kausap. Naging abala rin ako dahil tumutulong ako sa mga nagsisilbi sa mga bisita. Kinahaponan ay niyaya nga ako ng pinsan kong lalaki na maghinuman. Hindi ako makatanggi dahil ayoko rin namang sabihin nila na hindi ako marunong makisama. Hindi ako sanay kaya pa konti-konti lamang ang aking inom. Gayunpaman tinamaan pa rin ako at nalasing. Hindi ko na alam kung ano ang mga sumunod na nangyari. Basta nagising na lamang ako na may katabi ng babae dahil na rin sa sigaw ng pinsan kong si Lani. Halos sabay kaming bumangon ni Olga, parehong nagulat sa pagsigaw ng aking pinsan. Maya-maya pa'y nagtakbuhan na palapit si nanay at ang mga tiyahin kong babae. Magbihis kayo at lumabas, kailangan mapag-usapan ang bagay na ito. Sambit ng pinsan kong si Lani bago tuluyang isinarado ang pinto. Gayunpaman nakita na nila nanay at ng mga tiyahin ko ang sitwasyon. Sapo ko ang aking ulo at pilit na inaalalang nangyari ngunit wala akong maalala na may dinala akong babae sa loob ng kwarto. Naku, pasensya na po. Ano bang ginawa mo? Hindi siya sumagot at umiling lamang sabay iyak. Parang may gusto siyang sabihin ngunit umiiyak na rin kaya inaplos ko siya sa likod.
Pasensya na, magbihis ka at kailangan natin silang makausap. Wala naman tayong ginawang masama, hindi ba? Hindi ito sumagot at nakayuko lamang habang nagbibihis. Halos gusto ko na rin biyakin ang aking ulo para lang maalala kung ano ang nangyari, ngunit wala talagang pumasok sa alaala ko na ganoon. Matapos magbihis ay hinarap na namin ang aking ina at mga tiya. Naroon na rin ang tiyo ni Olga na malapit na kaibigan din ng pamilya ni Lolo Elias. Kalmado lamang ito ngunit nanliliit ang mga matang nakatitig sa akin. Ano bang ginawa mo, ha Nilo? Tanong ng aking amang si Tatay Pido. Tay, lasing na lasing po ako, hindi ko po maalala ang lahat. Nalasing din ako pero hindi naman ako nagkaroon ng amnesia. Naalala ko pa rin kung anong ginagawa ko. Tay, hindi po ako nagbibiro. Kahit anong isip ko, wala akong maalalang may ganito eh. Seryoso namang sumabat ang tiyo ni Olga na si Mang Oka. Anong balak mo sa pamangkin ko? Pasensyahan na lang dahil lasing ka. Hindi paring Oka, hindi naman pwedeng tatalikuran ng anak ko ang kanyang pagkakamali. Magpapakasal sila sa lalong madaling panahon. Walang lalabas na ganitong isyo, nakakahiya sa ating angkan. Kasal? Tay, hindi pa ako ni Misa nagkaroon ng nobya, biglang ikakasal na lang ako. Ayoko po tay, hindi ako handa. Lalong hindi ko ito pinangarap. Tay naman eh. Kailangan mong panindigan ng obligasyon mo, Nilo. Magpakalalaki ka. Ginawa mo ang isang bagay kaya panindigan mo. Wala po talaga akong maalala tay, wala po akong ginawa, buo pa rin po ako. Malamang kasi hindi ka naman babae. Kahit ilang beses kang gumawa ng kabulastugan, mananatili kang buo. Umiiyak na ng gusto si Olga at tila ba natatakot na ito. Sa ayaw at sa gusto mo, magpapakasal kayo ni Olga. Kahit sa West lamang, bukas na bukas din. Wala na akong magawa dahil pinagkaisahan na nilang lahat yon. Maging ang tiyo ni Elgay gusto nang may kasal agad kami dahil ayaw nito ng kahihiyan sa kanilang pamilya. Natulala ako at halos hindi makapaniwala. Bakasyon at dalo kay Lolo ang balak ko sa probinsya. Walang iba. Ngunit biglang ikakasal na lamang ako nang hindi ko napaghandaan. Iyak din ng iyak si Olga kaya nakaramdam na lamang ako ng konsensya. Nang ikasal kami kinabukasan, mugto ang kanyang mga mata. Nalaman yun ni Lolo kaya lihim itong natuwa. Sabi niya pareho tayo ng kapalaran. Pinikot ka rin ng babae. Huwag mo niyang tanggihan pa ang alok kong bagay sa iyo, apo. Makakatulong ito sa iyo pagdating ng araw. Kahit hindi ka na magtrabaho dahil may isang swerte na siyang gugulong sa buhay mo. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Lolo, ngunit hindi ko na pinansin pa. Tinanggap ko ang alok niya dahil iyon ang pinipilit niya sa akin. Lolo, paano ko ba gagamitin yung pagiging albularyo na yan? Gayong malayong malayo yan sa aking kurso. Hindi mo na dapat problemahin ang bagay na yan. Ang mahalaga ay matutunan mo. Dahil hindi rin kailangan na maikonekta sa kurso mo ang kaalamang ito. Oo nga pala, unang-una kong ibibigay sa iyo ang mutya ng gabi. Regalo ito ng aking kaibigan na tikbalang. Nakipagbuno pa siya sa isang kapre, makuha lang ito. Totoo yan, Lolo? Totoong may tikbalang? Nako, apo. Kung hindi mo alam may mga tikbalang na masasama, mayroon ding mabuti. Ganoon din sa mga kapre, duwende at kung ano pang mga nilalang. Astiglo, gusto ko ng mga bagay na ito. Ingatan mo dahil mahalagang bagay ito. Pwede itong magbigay ng swerte sa buhay at pwede ring magbigay ng proteksyon. Dudulas sa katawan mo lahat ng talim. Ang astig nga, gustong gusto ko ito, Lolo. Maganda rin ang mutya na ito sa sabong, napakaswerte. Tiyak na walang patid na panalo. Natawa na lamang ako nang sabihin ni Lolo ang tungkol sa sabong. Wala akong ideya sa mga sabong kaya paano ako magkaka-interes doon. May inilahad siyang libreta. Nagkalaman iyon ng kaalaman tungkol sa lahat ng uri ng panggagamot. Unti-unti niya akong tinuruan ng mga orasyon. Pinaalala rin niya sa akin ang tungkol sa aking asawa. Hindi ko daw ito dapat bastusin bagkus ay bigyan ng mataas na pagrespeto. Magiging ina siya ng mga anak mo balang araw, makikita mo. Unti-unti ay mararamdaman mo na lang ang halaga niya sa iyo. Hindi ko rin alam kung kailan yung bagay na yan, Lolo. Hindi pa ako handang mag-asawa lalo naman sa pagiging ama. Hindi nga ako nakipagrelasyon sa mga babae kasi gusto ko munang mag-enjoy sa pagiging binata. Tapos ngayon biglang may asawa na ako kaagad. Kasi iyan na nakatadhanang mangyari sa buhay mo.
Ganyan din ako dati. Ang dami kong tanong, ngunit unti-unti, naiintindihan ko kung bakit nangyari ang bagay na yon. Makinig ka, Apo. Hindi ko ito sinasabi sa iyo kung hindi ko naging karanasan. Tahimik na lamang ako at hindi na nagreklamo pa. Gabi na yon kaya kailangan na ni Lolo ng hapunan. Pumasok si Olga na may dalang pagkain ni Lolo at ubili itong lumapit dahil naroon ako. Halika Olga, lumapit ka. Huwag ka mahiya sa asawa mo. Wala ko nagawa at tahimik kong hinila si Olga papasok sa aming kwarto na inilaan sa amin ng aking mga tiya habang naroon kami sa probinsya. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ko magawang magalit kay Olga. Gayong alam ko sa sarili ko na napikot niya ako na siyang may pakananang nangyari. Sobrang amo ng mukha niya kaya paano ko magagawang magalit sa kanya? Gayunpaman ay ayaw ko pa rin siyang pansinin. Inaalagaan pa rin niya ako. Hinahanda ang aking mga gamit tuwing maliligo. Inaasikaso tuwing kumakain. Sa totoo lang ay nagulat din ako at hindi inaasahan na tila ba alam niya kung paano ko pinapares ang aking mga damit. At tila alam din niya kung anong kulay at estilo ng damit ang nasa isip ko na naisuotin sa araw na yon. Kaya konti na lamang itiyak na mahuhuli na niya ang aking kiliti at makukuha na rin niya ang aking loob. Habang papalapit ng papalapit ang araw ng aming pag-uwi ay siya namang panghihina ni Lolo. Hanggang sa isang umagi ginulat na lamang kaming lahat nang magising kami na malamig na bangkay ng Lolo. Pauwi na sana kami dahil may trabaho na sina nanay at tatay, kaya ang nangyari ay ako na lamang ang naiwan. Susunod na lamang kami ni Olga matapos ang libing ni Lolo. Gusto man nilang manatili hanggang sa huling sandali ni Lolo sa mundo ay wala ring magawa dahil may trabaho silang kailangang balikan. Sa maikling kwento'y nailibing si Lolo ng matiwasay. Kailangan na naming maganda sa aming biyahe dahil uuwi na kami ng Maynila. Ngunit muli na namang naantala nang biglang sumama ang pakiramdam ni Olga. Hindi ito kayang bumiyahe dahil naduduwal ito at umiikot ang paningin. Kinumpirma ng hilot na ito'y buntis at maselan kaya kailangan munang magpahinga. Dahil doon ay muli na naman ako nanatili ng ilan pang mga araw. Hanggang sa sumapit na ang piyesta sa baryo. Nadali ako ng mga pinsan kong lalaki na pumunta sa sabungan. At para sa pakikisamay sumama na rin ako. Nagpaalam pa rin ako kay Olga kahit papaano. Tahimik lang siyang tumango. Kapistahan naman. Kaya pakisama na rin sa mga pinsan kong sa pagkakataong yun ko lang nakilala. Pagdating sa sabungan ay maingay na ang paligid. Nagsisimula na ang laro. Umikot na agad si Lito ang aking pinsan. Ilang sandali pa'y bumalik na siya sa aking kinaroroonan. Nakahanap na ito ng kalaban at naitala na rin sa hanay. Maghihintay na lamang ito na tatawagin siya. Habang nanonood sa sabong ay nadadala rin ako sa mga sigaw ng mga nakapaligid sa akin. Kanya-kanyang emosyon. Bigla ko naalala ang bigay ni Lolo Elias. Ang mutya ng gabi na pampaswerte sa sabong. Ngunit huli na para gamitin ko sa tandang ng aking pinsang si Lito. Ilang sandali pa'y sumabak na nga sa ruweda ang tandang nito. Muling nagiyawan ng mga sabongerong nakapaikot. Sobrang lakas din ng sigaw ni Lito. Tuwang-tuwa ito sa naging kilos ng kanyang tandang. Sobrang bilis ng naging laban. Panalo agad ang tandang ni Lito. Tuwang-tuwa itong lumabas sa ruweda. Bit-bit ang bihag at ang alaga. Matapos kunin ng kanyang panalong pera ay agad na rin kaming umuwi. Isang babae na nasa kalagitnaan ng edad. Maikli at kulot ang buhok nito at maputi. Nakaharang siya sa daan. Lahat ng dumaraan ay iniimbitahan niyang kumain sa kanilang bahay. Sige na, pumasok na kayo sa bahay. Maraming pagkain sa loob. Sayang din yun. Taon-taon talaga kaming nagpapakain sa mga taga-buong baryo. Sambit nito. May mga pumasok sa loob ng gate. Ngunit nang nasa tapat na kami, hinila ko ni Lito at dire-diretsyong naglakad palayo. Bakit? Sayang yung pagkain. Ang bango nga eh. Anong sayang ka dyan? Pag ikaw nahawahan ng pagiging aswang at hindi kayang pagalingin ng albularyo, yun ang sayang. Aswang yun? Buong angkan nila madalas ang pumapasok dyan ay mga kapwa aswang lang din. At kung hindi man, madalas dayo. At pag umuwi sa kanila, nayanggaw na. Grabe pala, nakakatakot namang makikain dito. Kung hindi mo naman kaanak, huwag ka na lang makikain. Diretso kaming umuwi ng bahay. Ngunit may nakasalubong na naman kaming mag-ina. Nag-iiyakan nanay habang ang anak ay sobrang hina. Sandali lang insan, tutulungan muna natin ang mag-ina.
Kaya mo na bang manggamot? Diba pinamana sa'yo ni Lolo Elias ang kanyang pagiging albularyo? Hindi ko alam kung kaya ko pero subukan natin. Agad namin tinanong ang papalapit na mag-ina sa aming kinaroroonan. Ate, ano pong nangyari sa anak nyo? Maaari nyo ba akong tulungan yung anak ko? Bigla na lang nanlagim eh. Biglang nanigas ang kanyang mga katawan, hindi naman siya nilalagnat. Ganun ba? Itong pinsan kong si Nilo, papatingin natin sa kanya. Baka sakaling kaya niyang gamutin ang iyong anak. Agad ko itong tinignan, halos hindi na humihinga ang bata. Mabilis kong idinikit ang aking palad sa dibdib nito. Inusan ang orasyon kontra ang mga elemento, kaya mabilis na gumaling ang bata. Bumalik sa normal ang kilos nito na tila ba nagtaka kung bakit sila naroon. Magaling na ang anak mo ate, sana naman huwag niyong kung saan-saan dalhin ang anak niyo. Napaglaruan ito ng elemento. Salamat Pogi, isa ka palang manggagamot. Lito, magaling na albularyo pala itong pinsan mo, Pogi pa. Sabihin ko ito sa mga tao. Diretso na itong tumalikod sabay paalam. Naiwan ako na tahimik na tila ba hindi makapaniwala na nagawa ko ang bagay na yon. Kita mo yun insan, magaling na albularyo ka na pala. Tiyak na marami ang dadayo nito sa bahay. Naku, baka nagkataon lang, hindi naman ako pipirmi dito. Kailangan ko ring makauwi sa Maynila. Kailangan ko makahanap ng trabaho, buntis si Olga. Paano magiging anak namin? Alangan naman kay tatay at nanay ko iasang anak namin. Sa bagay, doon sa lungsod, tiyak akong ang sakit ay hindi kailangan ng doktor. Minsan albularyo ang kailangan. Kaya tiyak na magagamit mo pa rin sa mga tao sa lungsod ang iyong kaalaman. Ang pangit yata, ewan ko ba? Oo nga pala, sasabong ka pa rin ba bukas? O pahinga muna tayo. Yung tandang pala, ang alaga naman talaga napapagod dito eh. Oo syempre, abay minsan lang ito. Sama ulit tayo. Ikaw pa rin ang bahala sa akin, nakakahiya. Pabili akong tandang, gusto kong magsabong. Subukan ko lang, baka sakaling swerte nga. Huwag mo nang bilhin insan, bibigay ko na lang sa'yo. Para ka namang ibang tao nito eh. Madami ka bang alaga? Ay kung ibibigay mo di tatanggapin ko. Salamat na agad. Hindi ganun kadami pero meron talaga akong mga alaga. Kinabukasan ngayon maaga siyang dumating bitbit ang kape. Sipit ang tandang nabibigay niya sa akin. Ang aga mo naman Lito. Siyempre, kondisyon mo ito. Pwede na itong ilaban mamaya eh. Sige, gagawin ko yan. Itinali muna niya sa gilid ng bakuran ng tandang at tinapos namin ang pagkakape. Hindi pa man kami tapos nang biglang may dumating na 3 lalaki. Triplets malamang ang mga ito dahil pare-pareho ang muka. Ngunit may isa sa kanila ang naninilaw ang balat at halatang may malubhang karamdaman dahil sa mga mata nitong maputla din at tila nakadilat na. Nasa kalagitnaan ang edad ng mga ito kaya tiyak na may mga asawa na. Magandang umaga, nakatira po ba dito si Nilo na apo ni Elias? Opo kuya, itong binatang nasa harapan ko, siya po si Nilo. Kung maaari sana gamutin mo itong triplets namin, kararating lang niya galing lungsod. Hindi magamot ng doktor ang kanyang karamdaman eh. Paano ko po mapapagaling yan? Hindi rin po ako marunong eh. Napagaling mo nga yung anak ni Aling Gloria kahapon. Bakit hindi ang kapatid namin? Naniniwala kami na magaling ka, parang awa mo na Nilo. Nilapitan ko ito at pinulsuan. Hindi ko alam kung bakit parang may bumubulong sa akin para ipaalam sa kaharap ang kanyang karamdaman. Ulit-ulit yun at napakalinaw. Naniniwala po ba kayo sa barang? Ibig sabihin na barang ako? Madalas ka bang pinapalibutan ng mga langaw kahit gabi? Kahit patulog na nasa panaginip mo pa rin? Oo, napakarami, kadiri nga eh. Gayong malinis naman ang lugar. Sagot naman ang isa sa kambal nito. May bumarang sa kapatid nyo, babae. Minsan niyang binuntis, ngunit tinalikuran. Mali ka nang nagawa ng hindi maganda dahil isang lahi ng babay lang itim yon. Ibig bang sabihin mamamatay na ako nito? Delikado ito, maaaring babalik sa akin kapag ginamot kita. Pero kargo de konsensya ko kung may mangyayari sa'yo tapos wala naman akong ginawa. Ibibigay ko sa iyo ang nabili kong isang bahay. May malawak yung lupain sa paligid na pwedeng pag-alagaan ng hayop. Grabe naman pong pangako yan. Gagamutin kita pero wala pong kabayaran sa akin. Hindi ko po pababayaran ng ganitong uri ng panggagamot. Tulong lamang po ito sa mga tao. Malaking tulong kaya hindi ako tatalikod sa aking pangako. Napakalaking bagay po yun. Hindi ko po matatanggap. Pagagalingin kita sa abot ng aking makakaya pero wala po akong tatanggapin sa inyo.
Agad kong sinimulan ng paunang lunas at alam kong tumalab yon dahil kaunti at umaaliwalas na ang kanyang muka. Balik po kayo dito, Biyernes ulit ng umaga. Bilin ko sa kanila. May pinadala na akong isang bote ng langis na maliit. Bilin ko'y uminom ito ng isang kutsara bago matulog sa gabi upang hindi aatake ang sakit ng tiyan nito. Mamamatay ang mga insektong inutusan ng mga babaylan na siyang sisira sa lamang loob ng lalaki. Binilin ko din sa kanya na huwag matakot sakaling naging kulay itim ang kanyang dumi. Mga insektong nasa loob ng iyong tiyan, uubusin nating patayin ng mga yan bago pa tuluyang masira ang iyong katawan. Hindi kami nagkamali na lumapit kami dito. Nararamdaman kong gagaling ako. Alam kong gagaling ako. Ganun nga po dapat, buo ang loob niyo na gagaling kayo. Huwag po kayong matakot. Salamat Nilo, magiging kilala kang albularyo sa lugar na ito. Tiyak ako sa bagay na yon. Ako mismo ang isa sa makapagpapatunay sa galing mo sa panggagamot. Naku po, dayo lang po ako sa lugar na ito. Hindi rin po ako magtatagal dito. Sa bangko po talaga ang trabaho ko at hindi sa ganito na may nakapila sa aking harapang pasyente. Hindi ito ang pangarap ko. Naku, sana naman huwag kang umalis pa dito. Ang daming nangangailangan ng kagaya mo sa lugar. Hindi lang normal na sakit ang kalaban namin dito. May mga aswang pa at elemento. Meron pang mga babaylan na katulad ng ginawa sa aming kuya. Hindi na ako sumagot at napaisip din ako. Bakit ako? Gayong marami na masigurong albularyo sa lugar na yon. Nang nakaalis ng 3, biglang nagsisigaw si Olga sa aming kwarto. Dumuduwal ito sa bintana. Hawak ang kanyang puson at nang tingnan ko'y naliligo na ito sa malamig na pawis. Hinang-hina na ito kaya hindi may pinta ang pag-aalalang nararamdaman ko para sa kanya. Olga, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Nilo, tulong. Ang sakit ng... Hindi na nito natapos ang kanyang sasabihin. Bigla itong hinimatay at buti na lamang bago ito bumagsak ay nasa loko ito sa aking mga bisig. Agad ko itong dinala sa kama at pinahiga. Pinunasan, binihisan at pinunasan ng langis. Inusalan ko ito ng orasyon at doon ko lang nalaman na atake pala yon ng kalaban. Ang paggamot ko sa lalaki kanina na nabarang, sobrang bilis gumanti ng babae. Inatake nito ang mahina sa akin. Agad kong nilagyan ng proteksyon si Olga. Nang sa ganon ay kung aatake pabalik ang mga ito ay sa akin didiretso. Kami ang maglalaban, hindi sa aking asawa. Aminado akong hindi ko pa siya lubos natanggap. Parang ang hirap pa rin paniwalaan na may asawa na ako ngayon dahil kahit katiting sa aking isipan, hindi pa sumagi ang ganitong bagay dahil ang pangarap ko lamang ay makapagtrabaho at makapag-ipon. Ilang sandali pa'y nagising na si Olga. Agad ko itong nilapitan at tinanong kung may masakit pa ba dito. Ayos na ako. Salamat at dumating ka, Nilo. Sobrang sakit ng puson ko kanina. Akala ko makukunan na ako. Pasensya na Olga, hindi ako dapat naging pabaya. Kasalanan ko kung may masamang nangyari sa anak natin. Nag-alala ka rin ba sa anak natin? Totoo? Siyempre anak ko yan eh. Kahit hindi ko lubos tanggap ang sitwasyon, buong buo pa rin naman na tinanggap ko ang pagiging kong ama at pagiging asawa ko sa iyo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na mas maintindihan kung bakit ganito bigla ang takbo ng aking kwento. Hindi ko kasi pinangarap ang buhay na ito eh. Malayong malayo sa pangarap kong buhay sa syudad. Hindi ko rin maintindihan, bigla na lamang ako naging albularyo. Bigla na lang ako nilapitan ng mga may sakit. Trabaho sa bangko ang pangarap ko, hindi ganitong pagiging albularyo. Napakalayo, kahit sa panaginip hindi ko ito inaasahan eh. Patawarin mo ako, Nilo. Ako ang dahilan kung bakit nalayo ka sa pangarap na nais mong makamit. Ako lahat ng may kagagawan nito eh. Ibig mo bang sabihin ng gabing yun, pakana mo talaga ang lahat? Kaya ako walang maalala ay dahil sa wala naman talagang nangyari. Oo, sobra kasing nahulog ang loob ko sa iyo nung unang pakilala ka palang ni Lani sa akin. Nang sabihin niya na hindi ka magtatagal dito at babalik agad sa lungsod, doon na ako naghanap ng paraan. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o matutuwa sa naging revelasyon na yon, Sir Joseph. Sa totoo lamang ay sobrang ganda ni Olga. Parang pinaglihi sa Birheng Maria. Pero pinababa niya ang sarili dahil lamang sa bulag na pag-ibig niya para sa akin. Nang masigurong magaling na siya, muli ako nagpaalam dahil sasama ako sa sabungan kay Lito. At sa pagkakataong yun ay magsasabong na rin ako. Dahil naisip kong subukin ang mutya ng gabi na bigay ni Lolo Elias. Walang problema kay Olga
lahat ng gusto ko'y nakasuporta siya sa akin. Ngunit pababa pa lamang ako ng bahay nang muli na namang may dumating. Pasyente na naman. Mukhang kumalat na ang kaalaman na nanggagamot ako at hindi ko rin ito mahindian. Sa pagkakataong yun ay simpleng trangkaso lang naman ang karamdaman kaya pinahid lamang ito at kaagad ding gumaling. Nandito lang palang manggagamot na magaling at totoong manggagamot kung saan saang malayong dako pa ako nakakarating eh. Kuya, dayo lang po ako hindi ako magtatagal dito. Baka isipin niyong may babalikan pa po kayo rito. Sayang, sana maisip mong dumito na lang. Kailangan ka ng mga taga rito. Noon pang malakas at buhay pang Lolo Elias mo. Siya talagang nilalapitan namin, tunay na magaling yon. Salamat po sa pagpupuri kay Lolo. At ang kaalamang yun ay nasa iyo na. Sana dito ka pa rin at ipagpatuloy mo rin ang gagawin ng lolo mo. Napangiti lamang ako at hindi yata pwede dahil sa hindi ko pwedeng sayangin ang 4 na taong inaral ko sa kolehiyo. Tapos ay magiging isa lamang akong albularyo na sa isip ko noon ay gawain lamang ng mga matatanda. Nang makalis na ito'y gumayak na rin ako para maganda. Maya-maya lamang ay darating na rin ang aking pinsang si Lito. Tama-tama. At pagkatapos kong magbihis ay dumating na rin ito. Tapos ko na rin paliguan ang aking tandang, ang pinagbabara ng mutya. Sabik na akong ilaban ang bigay sa akin ni Lito. Pagdating sa sabungan ay siya rin ang humanap ng kalaban para sa aking tandang. Inilabas ko na rin ang aking 1,000 upang pamusta. Ayos na insan, nakahani ng tandang mo. Hintayin mo na lang na tawagin ang iyong pangalan. Wala na, sabungero na talaga ako nito niyan insan. Hindi naman ito palagi, Nilo. Tuwing may piyesta lang naman, saka minsan ka lang dito. Mabuti nang maranasan mo rin ang buhay ng isang probinsyano. Sa bagay nga naman. Tugon ko na lamang. Hinintay kong tawagin ang aking pangalan. Nakakabagot ngunit may takot din. Paano kung hindi pala gagana ang mutya? Makalipas ang mahabang sandali ay narinig ko nang tinawag ang aking pangalan. Agad na akong pumasok bitbit ang aking tandang. At mas lalong tumambol ang aking dibdib na magumpisang maglaban ng dalawa. Ngunit biglang napawi yon nang makita ko ang pagiging lamang ng aking alaga. Tila ba ang dulas ng katawan nito? Ilang beses kong nakitang sinalpok ito ng kalaban at tumama sa dibdib at sa mga pakpakan tari ng kalaban. Ngunit hindi pa rin yon bumaon. Ngunit nang ang aking tandang na ang pumalo ay baon lahat ng tari ng aking alaga sa kalaban. Napasigaw si Lito nang sinalubong niya ako ng palabas na sa roweda ng sabungan. Kinuha niya ang bihag sa aking kamay. O di ba Nilo, ang galing ng alaga natin, panalo agad, napakalakas. Ilaban pa natin insan, sayang pa ang oras. Kita mo naman ang lakas pa rin eh. Sigurado ka? Naku naman baka matalo, kawawa ang ating alaga. Hindi yan, pangako, panalo pa rin itong alaga natin, alam ko yan eh. Sabi mo baka mamaya sa akin mo isisi dahil sa hindi kita pinigilan. Hindi yan, pangako. Napilitan siyang hanapan muli ng kalaban ng aming tandang. Nag-aalala siya na baka matalo na ito. Ngunit ako'y sigurado na talagang protektado ng mutya ng gabi ang aming alaga. Mabilis niya itong nahanapan at nang mailaban muli ang aming alaga, muli ko pa rin napapansin ang katangian ng gabi sa laban ng aming alaga. Panalong muli ito. Sa pagkakataong yun ay pinahinga ko na ito at baka mahalata na ng ibang tao ang kakaibang kinikilos ng aming tandang. Umuwi kaming dalang malaking panalo. Pagdating sa bahay ay hindi ko inasahan na may 6 na pasyente na ang nakahanay at naghihintay para gamutin. Alaka insan, mukhang ang bilis ng pagkalat ng balita ang dami nang nakapila agad, naghihintay sa'yo. Naku insan, paano ko sila harapin? Anong paano? Gamutin mo sila dahil yun ang dapat. Baka masanay na sila sa akin, hindi naman ako magtatagal dito eh. Pag-isipan mo nga lang muna. Kung nasaan ang tunay na puso mo, yun ang sundin mo. Tahimik kong pinuntahan ng mga nakalinyang pasyente. Hindi ko yun inasahan. Ngunit heto't nasa harapan sila't nagmamakaawa na pagalingin ko. Tila kay dali lang din naman nataramdam ko at naririnig ko ang mga bulong sa akin sa mga dapat kong gawin. Araw ng Biyernes, maagang dumating ang aking pasyente na isa sa mga triplets. Manaya-naya ang buka nito. Hindi na siya gaanong madilag. Hanggang sa pang-4 niyang balik ay tuluyan na siyang gumaling. Tuwang-tuwa nitong ibinigay ang susi ng kanyang bahay.
Hindi ito basta bahay lang, isang konkreto at malaking bahay. Ngunit hindi ako nasasayangan na ibigay ito sa iyo dahil higit na mas mahalaga ang buhay ko na sinalba mo. Naku po, pasensya na, hindi ko matatanggap at sobrang kalabisan na po ito. Wala yan, ang dami kong pundar noong naging inhinyero pa lang ako. Baliwala pala lahat ng ito kapag binawi ng aking buhay. Huwag kang mag-alala, lahat ng mga kapatid at kaanak ko natulungan ko na, kaya walang dapat ipag-alala. Ang binigay ko sa iyo ay sa iyo na, hindi ko ito babawiin. Sa pilitan niyang iniwan ng susi at niyaya pa akong puntahan ng lugar. Wala na akong magawa kundi ang tanggapin na yon. Sobrang laki nga ng bahay at napakalawak ng paligid. Biglang nagbago ang aking pananaw. Biglang naisip kong huwag nang umuwi sa syudad. Doon ko na lamang ibabahay sa malaking bahay na yon ng aking asawa. Sobrang nagpapasalamat ako sa triplets dahil sa hindi ko inaasahan na bagay na yon. Sobrang bilis kong nakamta ng bagay na hindi ko naman pinangarap. Kinuwento ko yon kay Olga. Tuwang-tuwa ito nang sabihin kong hindi na kami pupunta ng syudad. At may malaking bahay na kami sa kabilang baryo. Maging ito'y hindi makapaniwala. Napakagalante naman nila. Baka talagang ito ang buhay natin. Ito ang buhay ko. Siguro dumating ka sa akin upang maibang pananaw ko. Naging buo ang desisyon ko. Pinili ko ng maging probinsyano. Hiniling ko sa kanila nanay at tatay na sa oras na magretiro na sila sa trabaho ay uuwi na lamang sila sa amin. Minsan malayong malayo ang ating pangarap sa kinahinatnan ng ating buhay. Pinapatunayan ng Diyos na masigit siyang matalino at higit siyang magaling na humubog ng ating kapalaran. Maraming salamat sa pagbibigay buhay ng aking kwento, Sir Joseph. Naway may aral kayong matutunan at sana nakapagbigay ng inspirasyon ito sa karamihan. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.